mas lalong walang 2028 na eleksyon. Brother, hear me out. Kung bibigyan natin ng oportunidad at basis si Marcos na magdeklara ng state of lawless violence and state of lawlessness. Kasi, pag nagkaroon ng riot dyan, hindi po ako negatibo nangyari yan sa Recto, hindi rin inasahan ng CPP, NPA, NDF na aabot sa ganong rayutan. Kung kaya nga may mga kasama doon ng mga CPP, NPA, NDF youth cadre nila at pati si Renato Babaris tinamaan ng bato dahil nagkagulo na. When violence will break out, hindi mo na po mapipigilan. Bakit ikaw, tanungin kita, lulusob ka ba sa Forbes? Ako hindi. Hindi dahil duwag ako. Dahil hindi tamang gawin yon. Ang tamang gawin is hihanda ang tao kung kinakailangan magkaroon ng malawak later na pag-occupy ng mga kalsada, civil disobedience, mapayapa, subalit malakas at malawak ang bilang ng tao. Hindi 100, hindi 200, hindi 3,000, kundi by the hundreds of thousands. Yan ang totoong people power. Pero kung ipilit natin at kinakalburo natin ang sitwasyon, kapahamakan po ang idudulot niyan. Yan ang punto ko. Dapat ma-realize yan ni Kiko Barsaga na hindi pwedeng manawagan ka lang ng mga aksyon na walang counter-reaction ang gobyerno. At kapag hindi handa ang panahon, hindi handa ang organisasyon, hindi handa ang taong bayan na dadalhin mo doon ang masa, ipapahamak mo lamang sila. Samantalang hindi pa napapanahon, dapat ikaw ay maghanda muna, palakasin mong puwersa mo, at kapag ito ay kaya mo ng panindigan na makapag-deliver ka ng puwersa, saka mo dalhin sa isang antas ang pagkilos. Step by step po yan. Una, wala po tayong masamang tinapay kay Congressman Kiko Barsaga. I like his personality, bagamat may pagkasabi nila weirdo, or ang iba ang tawag nila eccentric, ang iba ang tawag nila hindi makontrol, but I like the way he delivers his message. Subalit, may subalit yun, lalo na po at siya ay nabilong sa Generation Z. Ang Generation Z, mga kababayan, ay yung mga ipinanganak sa taong 1997 hanggang 2012. Yan po ang demographic reference ng tinatawag na Gen Z. Ako po ay Generation X yata ako, no? Kasi ang Generation X is 1971 or 1970 hanggang 1987. I think, I hope ganun po ang Gen X, no? Kasi millennials ang sunod sa atin, Gen X po si ka Eric A. Ang Gen Z, uulitin ko dyan po nabilong si Congressman Kiko Barsaga. Kung hindi po ako nagkakamali ay ang edad po niya ngayon ay 26 years old. And he is just turning 27 years old. Kaidaran niya lang ang panganay kong anak. Anak po ito si Kiko Barsaga ng isang magaling na kongresista na namayapa na. Si Congressman Elpidio Barsaga, whom I think was, nung buhay pa yon, isa po yon sa senior members ng House of Representatives, CPA lawyer po yon, Certified Public Accountant and lawyer. Kung tama po ang recollection ko, So, Gen Z are Gen X are 1965 to 1980. Ang alam ko baby boomers, ang una. But anyway, ako ang alam ko Gen X ako. Generation X kasi 1970 to 1987 yata siya. But anyway, gusto ko lang puntuhan, mga kababayan, before yung ating analysis, total nandyan na kayo. Sir Eric, iba si Nino Barsaga. Iba po yun, yung kalbo. Nakagaya ni ka Eric, kalbo din, pero iba din pong style nun, hindi ko na yun pinapakialaman. May kanya-kanyang style. Pero ganito po, ang Gen Z, according to demographic reference ng Philippine Statistics Authority, ay ang mga ipinanganak sa taong 1997 to year 2012. Gen Z. Alam niyo po ba na ang kanilang demographic numbers, ang kanilang numero, umaabot po sila sa 41 million ang mga Gen Z
sa Pilipinas. Uulitin ko ha, baka po kayo ay malula. There are 41 million estimated na ang kapanganakan ay 1997 hanggang 2012. And all of them are Facebook users and tech savvy. May access sila sa technology and they are very active in social media. Kaya po si Kiko Barsaga na belong po yan sa Gen Z. Uulitin ni Ka Eric, hindi ko po siya sinisiraan at wala pa pong masamang tinapay sa kanya. Pero I need to point out some important matters para po magkaroon ng tamang pananaw ang taong bayan. Una, ang sabi niya, mag-people power na daw bukas. At ang kanyang target, lulusubin na. Ang Forbes Park, it is the top and the most concentrated na subdivision ng mga mayayaman at hindi lang mayayaman, ultra-rich. Ang pinakamababang property o bahay ay nagkakahalaga lang naman ng 1 billion pesos sa loob ng Forbes Park. At ito po ay napakalaki. I think it is more than 200 hectares itong Forbes Park. At sa paligid nito, nandyan po ang Manila Golf Club na ang stock value ng isang stock ay nagkakahalaga ng 190 million pesos. At nandyan din po ang Manila Polo Club. So, napakalaki po ng subdivision na ito at ito ay subdivision ng mga ultra-rich. Mga Ayala, Subel, hindi ko pa alam si Enrile nandyan si Marcos, sila Romualdez, ayan. Pero may isang address po dyan na ang numero niya, number 42, McKinley Road. Ang number 42 McKinley Road, itinuturo po ito. At inamin naman ni Martin Romualdez na bahay niya po ito. At under construction daw ito since January of this year. At mayroon pa siyang dalawang malalaking mga, ang tawag nila parang villa o townhouse, whatever it is, sa loob ng Manila Polo Club by ang value yata 100 or 200 million pesos each, mga kababayan. So, marami yatang property si Martin Romualdez na bahay, 4 yata. At ang iba pa, si Saldico Valle Verde. Ang iba sa San Lorenzo Village, no? Mga malalaki po ang iba sa Dasmariñas Village. Okay. Wala po tayong hindi nagugustuhan sa pagbabatikos at pagpupuna ni Congressman Kiko Barsaga hinggil sa malubhang kalagayan ng korupsyon, pandarambong, at pang-aabuso sa pundo ng bayan na nangyayari at pinapahintulutan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Magkaisa tayo dyan. Ito lang po ang problema natin, mga kababayan. At dito ako nagbibigay ng papaliwanag. Kaya ang title natin ngayon ay mga mahalagang pagpapaliwanag hinggil sa people power. Una, hindi pa po magkakaroon ng people power bukas. I am very sure about that. Dahil ang people power po ay isang malawak, may organisado, at mayroong alyansa, at mayroong espontanyo na pagkilos ng iba't ibang sektor na mayroon pong central figure ng isang oposisyon o grupo ng mga oposisyon na mayroon pong common agenda. At sila po ay nagkakasundo na gumawa ng sama-samang pagkilos, malawakang mga aksyon upang magpatupad ng reforma sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan to petition the government. I will underscore mapayapang pamamaraan to petition the government. Ang panawagan ni Congressman Kiko Barsaga, sabi niya, wala namang nangyari pagkatapos ng sinasabi nating malakihang rally noong September 21, 2025. Ang taong bayan daw ay punding-pundi na, galit na, at wala na tayong ibang pwedeng gawin kundi lumabas na sa EDSA at lumusob na sa mga bahay nitong mga magnanakaw na mga politiko at ang target niya, Forbes Park. Okay? So, mukhang magandang pakinggan pero delikado po yan, ano? Sapagkat una,
manipis ang ating organisadong puwersa. Ang mayroong mass base at mayroong organisadong puwersa na hindi natin maitatanggi, Roman Catholic Church. At yan ay anti-Duterte. At sila po ang may mga parokya, sila po ang may hawak ng malalaking eskwelahan. Catholic Educators Association of the Philippines, SIAP, mga parishes all over the country, they can mobilize millions. Kung sila po ay manawagan, kaya nilang i-deliver ang millions. Definitely, walang ganong organisasyon si Kiko Barsaga para bukas. Klaro tayo dyan. Number 2, na mayroong mass base that can deliver a strong organized number ng mga tao na pwedeng kumilos at magprotesta, Iglesia ni Cristo. And we are very sure na in Metro Manila alone, kasama ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal areas, and then Bulacan, Tarlac, Pampanga, na pag bumaba dito sa Metro Manila, kaya nila magpa-marcha o magpatipon ng tao ng mahigit 1 million hanggang 1.5 million in Metro Manila alone. Definitely, wala dyan bukas ang Iglesia ni Cristo. Wala din ang Roman Catholic Church, wala din ang Catholic Educators Association of the Philippines, like mga Ateneo, Lasal, mga Miriam, yan po ay SIAP. There are more than 1,000 universities and colleges na nabilong sa SIAP, Catholic Educators Association of the Philippines, like St. Paul's, yan mga ganyan po all over the country, mga hawak na mga paring Dominicano, Agustino, yan po ay under the Roman Catholic Church influence. So undeniably, ang Roman Catholic Church group na mayroong kasaysayan sa mga pagsama at mga pagkilos sa people power ay wala bukas kay Kiko Barsaga. Sigurado tayo niyan. Wala din dyan bukas ang Iglesia ni Cristo. Sigurado din tayo dyan. Ang isa pang bloke na kaya mag-deliver block ng mga tao, mga 300,000 to 500,000, ang Jesus is Lord movement nila Brother Eddie Villanueva. Hindi rin sila sasama dyan bukas. Ano pang pwedeng mag-deliver ng puwersa nila? Ang Kingdom of Jesus Christ sa Metro Manila, kaya nila mag-deliver. Ang KOGC, kaya mag-deliver yan mga 50,000 sa Metro Manila. Definitely, wala din sila bukas. So, kita nyo ang punto ko. Ang UP Diliman, ang UP Manila, ang Polytechnic University of the Philippines, at mga universidad sa U-Belt, wala din dyan bukas. Walang pasok eh. At ang lumalangoy dyan ay ang grupo naman po ng CPP, NPA, NDF, Youth Organizations and Alliances. Wala din sila dyan bukas, no? Kasi walang pasok nga linggo bukas. So definitely, hindi po tumutugma sa realidad ang panawagan ni Kiko Barsaga. Hindi niya ina-analyze ang sitwasyon eh. You cannot create people power just because one morning you wake up na manawagan ka na ng people power. Hindi po ganun yun. Dapat realistic tayo. Bakit ko ito pinupuntuhan, mga kababayan? Sapagkat hindi po nagaganap ang people power in any history. Sa angmang bansa, sa angmang lipunan, lalo na sa Pilipinas, mayroon pong component yan na tinatawag na organized strength. Okay? Organized strength, mga kababayan. Pakinggan mo muna La May Fair. No? Ano dapat daw? Pakinggan natin ito. Nag-explain pa si Kay Eric. Okay? Hindi kayo nagkakaisa. It does not matter, no? Mga Carmelita Paspalian, makinig ka muna para maintindihan po ninyo ito. Wala pong unifying figure ngayon. Ang pwedeng mag-unify ng opposition minus the Roman Catholic Church na ayaw talaga kay Duterte at sa mga Duterte, the most qualified and legitimate opposition leader. Kasi walang people power na walang opposition group na magkumpas nito at walang central figure na pwedeng kilalanin ng malawak na hanay ng nagkakaisang oposisyon. The only figure that is qualified to do that is not Kiko Barsaga. It's Sara Duterte. But she is not taking the lead. And you cannot impose that to Sara Duterte. Diba? It should be voluntary. Hindi mo pwedeng ipilit kay Sara Duterte na siya ang mamuno ng people power. Thank you, Dan Lesa, sa pagpapakulay. Ngayon,
nagbibigay ako ng analysis bakit hindi mangyayari yung people power bukas. At delikado ang punto kung hindi po mapupuna at hindi masasaway si Kiko Barsaga. Ang panawagan niya, lumusob na tayo sa Forbes Park at ipakita natin sa mga buaya na mga politiko at mga mandarambong na ito na nagkakanlong at nagtatago sa kanilang komportableng buhay sa Forbes Park na tayo ay galit na. Magandang pakinggan, ano? Pero subukan natin lumusob doon. Do you think pababayaan yan ng mga gwardya? It's a private property. At kapag ako manawagan yan, kaninong pananagutan yan kapag may nabaril? Kapag nagkasakitan, nagkapukpukan, at hindi handa ang masa na dadalhin ko doon, at sasabihin ko na dahil ito ng tamang gawin dahil nag-failure ang September 21, do you think hindi pwedeng mangyari ang barilan kapag ipilit nila Kiko Barsaga na pumasok sa Forbes Park? Diba? So, try to answer my question on your own. Ipapahamak po ni Kiko Barsaga ang mga nagagalit na ordinaryong masa nang hindi handa ang kanilang kalooban at ang kanilang pagtingin ay naibubunga ng kanilang galit at emosyon. Pero hindi nila nakikita kung ano ang dynamics ng tinatawag na social movement. Hindi po ako nagmamayabang. Lagpas pa po kay Kiko Barsaga ang ginawa ko. Humawak ako ng armas. For 21 years, nakipaglaban ako sa bulok na gobyerno. Nag-NPA ako, naging kadre ako. I know how things operate in the spectrum of political and social operations. Yan ang hindi nakikita ni Kiko Barsaga. Do you think si Marcos ay tuod? Si Marcos ay may pulis, may mga sundalo. Kapag lumusob sila Kiko Barsaga at hindi niya makontrol, may sumama dyan ng mga gang ng kabataan na hindi po politicized, hindi mulat, pero galit lang at gusto lang magpakita ng galit nila, subalit hindi mo makokontrol at mangbato o manunog o kaya magkaroon ng riot, papasok sa Forbes Park. Sinong mananagot niyan? Si Kiko Barsaga? Kung si Ka Eric ang manawagan niyan, alam nyo ba anong ikakaso diyan? Inciting people not to sedition, but promoting fear and panic in order to create terrorism. Non-bailable yan. Ilugar nyo ngayon ang sarili nyo kay Ka Eric. At ilugar nyo ang sarili nyo kay Kiko Barsaga. Are you ready? Napanindigan nyo na kayo ang manawagan, na ipalusob nyo mga tao, maliit ang bilang, wala siguro pa yan aabot bukas ng 2,000, lulusubin nila ang Forbes Park, and then tatahimik tayo at hindi tayo pupuna. Tayong may alam at may karanasan kung paano nilulunsad ang mga pagkilos masa na ito. Pababayaan natin dahil si Kiko Barsaga ay hindi pwedeng punahin? That cannot be. Hindi pwede si VP Sara ang mamuno ng people power kasi siya ang makikinabang. Wrong! Whether siya ang makikinabang o hindi, si Sara Duterte is the legitimate successor. Whether she likes it or not, our succession to power, Harfox 909, is constitutional. Hindi dahil gusto niyang maging presidente, kundi dapat niyang pamunuan ang lehitimong oposisyon ng taong bayan. At yan ang posisyon ko. She cannot be a bystander. She needs to lead the people if she wants to change the government. But it cannot be imposed on her. Opinion ko yun. Whether we like it or not, incidental si Sara Duterte kung ang pag-uusapan po ay ang doktrina ng mapayapang transisyon sa poder. Because we cannot create a revolutionary government or even a military or civilian junta. Illegal yun. Outside of the Constitution yun. The only way for us na magkaroon ng consensus ang tao na legal ang gagawin natin at tayo ay nasa framework ng batas at saligang batas ay ang pagsunod sa constitutional na pamamaraan ng succession of power. Kapag na umalis si Marcos, na paalis si Marcos, nag-resign siya, o kaya siya na-impeach, whatever, the transition of power is by way of the constitutional definition of power of transition, which is si Sara Duterte ang papalit dahil siya ang Vice President. So mali po ang pananaw ninyo that Sara Duterte should play safe dahil siya ang makikinabang. That is an erroneous call. Sara Duterte cannot be a bystander. She should be the leading figure in order to lead the people because she has the power, she is elected,
and it is not illegal for her to lead an opposition. Whether she can be the beneficiary or not, as defined by the Constitution, it is her duty as the remaining leader in behalf of the Duterte family na kinikilala ng malawak na mamamayang Pilipino na siya dapat ang unifying figure for the opposition. It cannot be ka Eric, it cannot be Kiko Barsaga. Hindi kami mga constitutional successor at kami ay walang ganong influence kung ikukumpara sa influence at pagrespeto ng malawak na hanay at malaking bilang ng mamamayan kay Sara Duterte. We should be clear about that, no? Kontra dyan si Ronald Llamas, wala tayong pakialam kay Ronald Llamas. Hindi po siya ang importante dito, kundi ang taong bayan. Kahit gustuhin man ng Romano-Katolikong simbahan, wala silang magagawa kung maidideliver ang critical mass, lalamunin at lalaktawan sila ng malawak na hanay ng mga mamamayan. But that is not the time yet. O bakit ilulusob ni Kiko Barsaga ang mga tao sa Forbes Park? Sige nga, kung may mangyari dyan bukas, will Kiko Barsaga provide lawyers? May resources siya para sa mga aristohin na tao? At mabuti lang kung aristo lang ang gagamitin doon. Kapag pumasok sila ng Forbes Park at magkaroon ng riot sa loob doon o sa gate pa lang at magkaroon ng putukan, we will give Marcos the more opportunity and reason for him to exercise the power vested on him to declare a state of lawless violence or a state of lawlessness that will make him capable to use more of repressive and coercive apparatus of the state, which is the PNP and the AFP, kapag nagkaroon ng panununog, riot, at pwedeng mangyari yan bukas dahil hindi kontrolado ni Kiko Barsaga ang kanyang panawagan. So tatahimik ako dahil hindi pwedeng punayin ang ganyang panawagan dahil yan ay damdamin ng taong bayan? No! That is wrong. Ang people power ay ibinubunga ng tamang pagtingin, tamang timing, at mga masinop na pagkilos. Remember, ang mamamayang Pilipino ay galit na galit ng pinatay si Ninoy Aquino in 1983. Pero 1986 pa bago na pabagsak si Marcos Jr., si Marcos Sr. Bumuo pa ng iba pang mga pagkilos at alyansa ang mga tao at ang iba't ibang sektor. Hindi kaagad nagkaroon ng people power. Huwag gumawa ng karahasan. Hindi na makokontrol yan, MJ, sa kalam kapag ang panawagan mo ay lumusob sa Forbes Park that is a private property at hindi lahat na nakatira doon ay involved sa flood control anomaly and scandal of corruption. They have the right to protect their private property. So, problematic yan. Desperado na kahit sa may tuyo sa sama na. I don't think so. Nakita natin ang nangyari sa Recto. Mga gang yun, True Brown Style, at iba pa na mga sinulsulan ng CPP, NPA, NDF youth organizations. Anong nangyari? Diba? May mga pulis na nasaktan at kung uulitin yun, sigurado tayo na hindi napapayag ang gobyerno ni Marcos na wala silang gagawin. In fact, ako ay pinangalanan na natatargetin na kakasuhan ng sedition at inciting to sedition. O may abogado ako? Wala. O si Kiko Barsaga, will he give me a lawyer? Or will he give lawyers to those who will be arrested tomorrow kapag lumusob at pumasok sila sa isang private property? O mga kababayan, hindi po ganyan. We do not act on emotions. We act on ideas, out of planning, out of coordination, and efforts of organizing and mobilizing and building of networks, not out of our impetuosity. Just like because gusto mo lang magsalita, may implication po yun, ha? Kasi congressman siya, may following siya sa social media, subukan nilang pumasok sa Forbes Park. Tingnan natin kung papayagan sila. Will they have the number? The way the Roman Catholic Church, the Catholic Educators Association of the Philippines, the Iglesia ni Cristo, the Jesus is Lord movement, the Kingdom of Jesus Christ can deliver? They don't have the number. O bakit mo ipapalusob ang mga tao at magbarikada sa Forbes Park? Eh hindi naman ang taga Forbes Park ang target natin. Bagamat dyan nakatira si Marcos, may bahay sa dyan nakatira din sila Romualdez at iba pa. Our target is to reform the government, change the leadership,
in a manner where the collective action of the people in a peaceful way ay namumulat po ang mas malawak na tao at nagkakaroon po ng kolektibong panawagan na lumayas na si Marcos sa kanyang kapangyarihan. Hindi kailangan gumawa ng karahasan. When we breed and instigate people and breed the situation na magkaroon po ng karahasan, we will embolden and provide opportunity for Marcos na gumamit po ng state of emergency declaration, martial law, and invoking the use of anti-terrorism law. Wala namang gagawin sa Forbes, no? Tama. Kasi ang target natin, lumayas si Marcos. Hindi sa Forbes, kundi sa kapangyarihan. Forbes Park is a private property. Ang ibig ko lang naman dito sabihin, lulusubin din dapat natin ang Valle Verde dahil nandun nakatira si Saldico at hindi siya mapanagot. Think about it. We must act on the basis of mental process, not on our emotional reaction. So, delikado po itong agitation ni Kiko Barsaga. Bagamat sinasabi ng iba, enough of speeches, enough of rally, na wala namang nangyayari, balikan nyo po. We were under Spain for almost 400 years bago magkaroon ng pag-aalsa at revolusyon noong 1896 na magkaroon ng katipunan. 400 years halos na sinakop tayo ng Espanyol bago tayo bumangon. Hindi po ganoon kadali ang mga ngano man ang Catholic Church, very quiet dahil ayaw nila na ang papalit ay ang Duterte. Okay? So, before ko puntahan ang alternative, anong dapat gawin, saan tayo patungo, pupuntahan ka lang po. Delikado ang panawagan ni Kiko Barsaga dahil hindi pa handa ang dadalhin niya doon bukas, lulusubin nila ang Forbes. Anong gagawin nila sa Forbes Park? Yaw-yawin si Romualdez? Wala naman siya doon eh. At hindi yun ang simbolo ng kapangyarihan. The symbol of power of government, Malacanang, Congress, Senado. Yan. Pwede yan. Because bagamat yan ay hindi mga rally area, that can be justified as an area for the petition and redress of grievances against the government. But to come and go and gumawa ng mga pagkilos that will eventually lead to a possibility of violent confrontation and actions that can trigger lawless violence and will benefit the power of Marcos to use excessive and coercive power of the state and the government against the people, aba, madadamay tayong lahat nito na nagsusumikap na i-develop ang people power batay po sa mga requirements ng sama-samang pagkilos, mas malawak na organisasyon at mas buo na mga panawagan at may central opposition figure. Hindi pwede na nakabatay lamang sa tinatawag na spontaneous call. Yung parang pagkagising ko bukas, aba naalala ko parang dapat mag-people power na. That is not the way to go. Sinong mga religious groups ang pwede sumama sa panawagan ng people power? Ang sa tingin ko po ang nagbabantay ay Iglesia ni Cristo at ang Jesus is Lord movement. Wala po tayong maaasahan kaagad unless Sara Duterte and other opposition groups will reach out outside of the Duterte network ng tinatawag na DDS. Kailangan abutin po natin, balikan niyo po kaninang binabanggit ni Ka Eric. Mayroon pong 41 million na Gen Z na ipinanganak 1997 to 2012. Ang edad nila ngayon dyan ay between 18 years old to 24 years old, 25 years old. Malaking bilang po yan, mga kababayan. At siguro, yun ang iniisip ni Kiko Barsaga, na sa kanyang panawagan ay kaya niyang i-recreate ang senaryo na lalabas ang mga tao at kasama ang mga kabataan lulusob sa Forbes Park. Why? If Kiko Barsaga would like just to make symbolic action, bakit niya dadalhin sa isang sitwasyon na pwedeng magsiklab ang kaguluhan at riot dahil pribadong lugar yan, ang panawagan niya papasukin ang Forbes Park. Hindi lamang simple at may panawagan pa siyang magbarikada sa Forbes Park. Suportado naman po ng DDS tomorrow. No, the DDS was not even able to prevent yung pagkuha at pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Sinong DDS pong sinasabi mo, Watson? Watkins. Hindi kami kasama doon. Marami po mga grupo ngayon ang nagtatanong, anong gagawin?
The DDS alone cannot create people power. Believe me. Napigilan ba ng DDS na sinasabi mo, Watson Watkins, ang pagpapadukot kay Rodrigo Duterte? Hindi. The DDS is only a brand, but it cannot create people power. Dapat lumagpas tayo doon. Kung ganyan ang mentalidad mo pa rin, hindi yan mangyayari ang people power kung DDS lang ang tinitingnan mo. Anong puwersa ng DDS? Wala pang 2,000 nagrally habang dinudukot at nilalabag ang karapatan ni Pangulong Duterte. Nasaan ang DDS na sinasabi mo? Oh, mag-isip-isip ka nga. What if may magsama ka, Eric? We don't know, malay mo. Maraming pumunta. Hindi nga natin naabot ang ating bilang noong September 21 at sinasabi ko na wala dyan bukas ang Roman Catholic Church. Wala dyan bukas ang Iglesia ni Cristo. Wala dyan bukas ang Jesus is Lord Movement. Anong organisasyon ni Kiko Barsaga? At ibabalik ko sa inyong tanong, Jim Lord, napigilan ba ng DDS numbers na sinasabi ninyo nang pinapadukot at nilalabag ang karapatan ni Pangulong Duterte? Hindi. Ang punto ko, huwag ipilit ang mga bagay na alanganin. Just because atat na atat ka lang, gusto mo lang magsalita, gusto mo lang manawagan. Eh matakin mong panawagan niya, lusob sa Forbes Park. Pasukin na natin ang Forbes Park. Pwede ba yun? That cannot be done. Kasi may pananagutan ka kapag ikaw ang nananawagan. Pananagutan mo kung anong mangyari dyan bukas. Hindi tayo, ibig sabihin, duwag. Inilalagay natin ang tamang tapang at paninindigan sa tamang pamamaraan, tamang timing, tamang diskarte. Bali po ang diskarte na yun na lusubin ng Forbes Park. At kahit manawagan pa siya na lusubin ang Malacanang bukas, which is a symbol of power ni Marcos bilang presidente, delikado yun. Kung ang bit-bit niya, wala pang 2,000. Unless he can produce tomorrow 50,000. Si Kiko Barsaga makadeliver 50,000 bukas? Tell me. Nung September 21, ilan lang ang DDS? Sa side namin, 3,000. Sa side sa Kinapuke, sa Camp Aguinaldo, wala pang 1,000. Sa Liwasang Bonifacio, wala pang 3,000. Saan ang DDS na numero na sinasabi nyo? And tomorrow, that will not be the number. Linggo bukas, at hindi yan na-organize, hindi coordinated yan. I'm very sure about that. Huwag po tayong mag-ambisyon ng nakabatay sa isang makitid na pananaw, mga kababayan. Correct kayo kay Eric, ang pinaka-importante magkaisa muna, magkumilos, magbuo ng organisasyon, at magbuo ng malawak na suporta outside of the so-called DDS brand of organizations. Organic po yata ang inasahan niyang crowd. Sama-sama na doon. Anong organic? Balikan kita, Watson Watkins. Si Kiko Barsaga, mas makapagpakilos ng tao kung ikumpara sa sitwasyon na sinasabi mong DDS na dinudukot at nilalabag ang karapatan ni Pangulong Duterte? You answer that question. Walang 2,000 ang nagbarikada sa Villamor Air Base para mapigilan ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Tama ka, agree. Hindi nila pipigilan ang pagdukot, hindi nila napigilan ang pagdukot kay PRRD. Banateros, KT Warrior, pero meron din po sa Liwasan. Kaya nga ang punto ko, we need numbers. We don't need emotions only. Kaya ang punto ko, Liwasan okay lang. Kasi public and rally area yan. Pero kung manawagan ka na mag-prepare ng mga mask, maghanda tayo, at lulusob tayo, papasukin na natin ang Forbes Park, delikado yan. Kasi baka patulan yan ng ibang mga high ang emosyon, galit, at anong mangyari doon, gagamitin pa ni Marcos ang sitwasyon ng kaguluhan dyan bukas para sabihin niya, o kita nyo, hindi rally ang gusto nila, kundi riot. At ang gusto nila, kaguluhan, at para magkaroon ng kaguluhan na ito, at i-justify nila na ang gobyerno masama. It will make Marcos more be giving the opportunity for him na pakilusin niyang pulis, pakilusin niyang AFP, lalo na kung magkaroon ng attempt ng pananakit o attempt ng konfrontasyon. Do you think titingnan lang kayo ng gwardiya doon bukas? Ha? Pag pumasok kayo sa loob ng Forbes Park, papalakpakan kayo ng guard, welcome! Nandito na ang mga liberators of the country. Ganon na gagawin sa atin.
mataas ang emosyon ng mga tao, kaya anything can happen. Hirap na hirap ang tao. Correct. Pero kung itutulak natin ang tao sa mas lalo pang kapahamakan, ay mas lalo pong lulugmok ang ating sitwasyon. Think about it, mga kababayan. Pag-isipan po ninyo kapag nagkaroon ng kaguluhan at ng karahasan at pananakit. Kanino po ang pananagutan yan? At sa tingin nyo, hindi si Marcos gagalaw at gagamit ng poder at kapangyarihan para i-justify na dahil may kaguluhan, may pananakit, may violence, may riot, at may mga hindi na makontrol na mga karahasan during rally at nilulusob na ang mga pribadong lugar at baka pati Valle Verde lusobin na rin, will you make Marcos just stay calm and keep quiet? Hindi ba natin itinutulak si Marcos papunta sa mas mapanupil? Kung magdeklara siya ng martial law, anong gagawin nyo? Ako, hindi na ako makakabalik sa NPA. I've been there. Mag-NPA kayo? Mamumundo kayo? Mag-aarmado kayo? Kapag pinag-aaristo kayo? At kapag ginahanap kayo at kinakasuhan kayo? Sagutin nyo muna ito. Ha? Sabi ni Janet, Sarah resign. Baliw din ito. Sinong Sarah? Princess Sarah. Janet, walang H ang Sarah. S-A-R-A lang. Sasabay pa ang NPA dyan. Sasakyan nila yan. The more na may kaguluhan, on my view, thankful pa din ako. Correct. Wala tayong problema dyan, Cesar Rosero. Thankful tayo na nanindigan si Kiko Barsaga. And more of him and the like of him is favorable. But we should warn him not to make people put into the danger sa panawagan niyang lumusob sa Forbes Park. Yun ang pinupunto natin. Hindi natin siya pinupuna dahil siya ay pumupuna sa gobyerno. Pakinggan mo ang punto ko, Ginoong Cesar Rosero. Pinupuna natin si Kiko Barsaga not because nagkikriticize sa gobyerno. No. Pinupuna natin siya dahil ang panawagan niya ngayon, maghanda at papasukin na natin at lulusubin natin ang Forbes Park. At it will put into a great and serious danger ang taong bayan kapag may sumama dyan. But I know hindi ganun kalaki yan. We have to analyze and think on the matters na anong epekto nito at ano ang ating kakayanan to absorb the impact of this, mga kababayan. Okay? So, sana naintindihan nyo ang punto ko, no? Mga kababayan, hindi po natin pinipigilan si Kiko Barsaga na gumawa ng kanyang karapatan at kalayaan na magpahayag whatever he likes to do it, and he can face the consequences of his action. But to call on the people na hindi organisado, hindi handa, walang karanasan, at hindi malaki ang bilang at organisasyon at puwersa na lulusob sa Forbes Park, hindi naman yun ang target ng seat of power, and it is a private property, justified dyan na mag-resist ang mga gwardya at justified na mag-intervene ang mga police. Because we cannot create lawless situation where the police and the armed forces will just tolerate us. Yan pong pinupunto ko, mga kababayan. Kaya po ako nagsalita. Mali kayo, hindi nananakot si Ka Eric. Ang iniisip niya, hindi maglagay sa alanganin. At tama po kayo, Ricardo Limsi. Yun po ang aking punto. Hindi po ako nananakot. May nakapag-project ba na mangyayari ang kaguluhan sa Recto Avenue? Kung saan grabe ang sakitan, may 3 pulis na ospital at isang daan ang inaresto, nagkapukpukan, nagkasakitan. Iyon ba ay hindi magaganap dyan sa Forbes Park kapag ipilit nila Kiko Barsaga? I hope he will be in the front line tomorrow kasi siyang nanawagan nito na lulusubin na at papasukin ang Forbes Park. That's the word na ginamit niya. No? Ang manggugulo hindi nakasama sa rally yun. No. You cannot prevent people when emotions are running high. No? So, sa mga nanonood ngayon kay Ka Eric, you are free to join, but I will not join that. Because that is not the way to conduct and make people be ready na sila ay maging handa para manindigan sa isang tama na pagbubuo ng people power. Kung hindi po natin pupunahin ito mga panawagan ni Kiko, halimbawa sasabihin niya, ulitin natin ulit. Sa Valle Verde na naman tayo lulusob, mas marami na tayo. Tingnan natin bukas kung kaya nilang pasukin ang Forbes Park. Ako, kahit sa Malacanang pang panawagan niya bukas, hindi ko sasamahan yon. Kasi hindi handa ang sitwasyon at ang taong bayan, bagamat galit sila,
hindi automatic na lulusob yan sa Malacanang. Kaya nga nagkakaroon tayo ng people power fatigue. Kasi ang taong bayan, ang mayoriya ng mamamayan, and think about the people outside of the DDS brand. Bagamat sila ay galit sa sitwasyon, hindi automatic na sila ay lumalabas sa lansangan. Di ba? At hindi pa automatic na sila ay magstay dyan, libo-libo kaagad, hundreds of thousands, just because grabe ang korupsyon. There is a so-called people power fatigue. Nagdududa ang mga tao kung may benepisyo ba at makinabang sila kung mag-people power sila. At ano naman ipapakain nila sa pamilya nila kung 3 araw ay titigil sila sa trabaho nila. Just imagine about that. That those are realities that you should consider kapag ikaw ang namumuno ng mga pagkilos. You cannot just simply act and call on people on the basis of your emotion. You have to analyze and you have to calculate and you have to calibrate actions and you have to develop proper contingency kapag ganitong gawin anong aksyon ng gobyerno nito. Inuulit ko po, Kiko Barsaga cannot deliver a number similar to the capability of Iglesia ni Cristo, similar to the capability of Roman Catholic Church, similar to the capability ng mga malalaking organisasyon na hindi sumasama at hindi sasama dyan bukas. So what people power are we talking about? We are just putting into dangers the lives of the people na dapat maghanda tayo, mas palakasin natin ang ating mga network, lagpas pa sa DDS brand. That we should understand. No? Mga kababayan, bakit ka, Eric? Anong bakit, Ricardo Fermin? Why are you asking me bakit? Dito sa Manila, walang people power na mag-success ngayon kasi divided ang karamihan. Walang pakialam yung mga tao. Ang tawag ko dyan, people power fatigue. Kasi sa dalawang people power na nangyari, people power 1 sa pagpapalayas kay Marcos and people power 2 sa pagpapalayas kay Joseph Estrada, hindi po nagkaroon ng tuloy-tuloy na reforma at pagbabago sa panggobyerno at sa bulok na sistema ng pangungurakot at lumawak pa at nagbalik lang ang mga poder, nagpalit-palitan lamang. Bakit ka, Eric, nung wala lugar kang saan, ang panawagan ni Kiko ay di mo ma-reach out samahan yung sinasabi mo ngayon? Anong ibig mong sabihin, Ricardo? Bakit ka, Eric, nung wala lugar kung saan ang panawagan ni Kiko, hindi mo samahan? Ikaw, pwede kang sumama. Ako, sa tingin ko, it's not about Kiko Barsaga. It's about how to develop organization. So, sige, if you feel na tama ang panawagan niya, Ricardo Fermin, join. Lusob ka sa Forbes Park, nobody will hold you. Walang pipigil sa iyo. But do not make me call about that. Ikaw, itry mo. Hindi ka pa siguro nakaharap sa mga kaso pag kinasuhan ka ng inciting to sedition or promoting terrorism, baka ma-realize mo, ay, oo nga pala, no? Hindi ganun kadali gawin ito. Madali sa inyo dahil dyan lang kayo. Mag-join ka sa mga lansangan. I've been doing that for more than 20 years. At pati ngayon, nagbalik loob ako, tumutulong pa rin ako. Hindi ganun kadali. Negative ka, Eric, eh. Iba ang hangin mo ngayon, alphabet. No, hindi ako negative. I am telling the people na mag-ingat. Alphabet. No? Anong hangin ang hinahanap mo? Baka ikaw may problema, alphabet. You go to Forbes. Pero ang punto ko, who will be responsible kapag may mga namatay? May nagkabarilan, may nagkapukpukan, may inaresto. So, yan po ay hindi ginagawa ng padaskol-daskol. Yan po ay pinaghahandaan. Balikan mong sinasabi ko, alphabet. Ang mamamayan ang nagdedesisyon kung handa na o hindi. May 3 elemento na wala dyan. Manipis at mababaw ang ating organized strength. Watak-watak ang sinasabi niyong DDS forces. Kailangang i-develop yan. There will be no people power kung wala kang core of organized strength. Ang may organized strength ngayon na malaki, Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo, at iba pang mga naturally organized na mga sektor. Number 2, wala pong central figure na namumuno that will rally the people to recognize na dito tayo pumunta. Itong alternative natin. And number 3, ang taong bayan na mas malawak pa, outside sa organized strength, yung spontaneous support and network manipis. So, ikaw, alphabet, nobody will help, nobody will prevent you to join. But definitely,
mali ang panawagan na ipalusob yung tao sa Forbes Park bukas? Naku, delikado yan. It's a private property. Ilang beses na tayong nagrally. Ang kulang doon, 3 elemento. Manipis ang organized strength ng mga nagbubuo ng rally. Yung organisadong puwersa mo, hindi nakakapag-create ng malawak na network of support. That's number 1. Number 2, walang central figure na nagrarally upang magkaroon ng alternative leader na siyang papalit kay Marcos na titindig ang tao na dito kami. And that is the only way na magkaroon ng central rallying figure yung mayroong pong kapasidad na sa under the law of transition sa konstitusyon, walang iba kundi vice presidente. And number 3, manipis ang ating network of alliances. Proven po yan. Ilang beses tayo nag-attempt magbuo ng EDSA natin, kulang ang ating strength. Subalit ipinagpapatuloy natin sapagkat gusto nating pukawin ang taong bayan. Pero to bring the people into a dangerous situation prematurely, may pananagutan po tayo dyan pag hindi natin pinuna. Yun pong punto ni Ka Eric. Wala namang mangyayari sa ginagawa ninyo, Ka Eric. Dapat may pangil kasi ang rally. Kung kayo lang, kahit 3 taon kayong mag-rally, wala kayong magagawa. It's your opinion, embracing changes. I cannot call violence openly. Bakit? Bibigyan mo ba ako ng abogado embracing challenge? Anong pangalan mo? Can you give me a lawyer? Kapag kinasuhan ako ng sedisyon, kapag kinasuhan ako ng promotion of terrorism, will you give me a lawyer to that? Kung ako po ang babanata ng gobyerno para dyan, puro na lang takot, malay mo po. Ay, hindi po tayo takot. Vanessa 27, nagrevolusyon po ako, umawak ako ng armas. Sumasama ako sa ambush. At naranasan ko ang mga near-death situation. Hindi po ako takot, pero hindi po tamang panahon yan. Nobody can prevent you to join tomorrow, Vanessa 27. Go ahead. Lusob ka sa Forbes Park. Try. Try it. Try. Huwag kang magnegatibo, bagkos tulong-tulong na lang. That's your opinion, Shirley. Hindi kita pinipigilan, pero hindi mo rin ako pwedeng pigilan sa opinion ko na punahin ang hindi napapanahon at delikadong panawagan na pwedeng ikapahamak ng mas malawak na taong bayan. Yun po ang punto ko. At wag po tayong makalimot na ang mahalaga dito, hindi ang personalidad, kundi ang buong pagbibigkis ng malawak na hanay ng taong bayan. At hindi pa natin naaabot ang antas na yan. Hindi po solid ang ating organized force. Cleo Fortaleza. So, siguro nasasanay kayo na pagudi-gudi ang gusto nyo palaging marinig. No, you should hear and listen to those matters na dapat imulat sa inyo. Hindi ko kayo pinipigilan. Go ahead, try it. Lumusob kayo sa Forbes Park. Magwasak kayo ng mga bahay doon ni Martin Romualdez at ni Marcos. Go ahead. But be ready to face the consequences. And you will force Marcos to use extreme measures, including declaration of the state of lawless violence, including declaration of martial law. Yan ay mga possibility at siguro hindi nyo pa naranasan kung paano humarap sa ganyang mga gipit na sitwasyon. Akala nyo ganon kadali na manawagan ka lang na lumusob ka at manira ka ng mga bagay. Siguro ang model nyo Nepal, ang model nyo Indonesia. You are not there. Wala tayo doon para husgahan kung bakit nangyari sa kanila ang ganong sitwasyon. Sa pagtingin ko po, hindi makakainganyo ng maraming tao kung marahas ang ating hakbang. And I cannot call armed struggle openly. May batas po tayo. At kapag ginawa ko ang panawagan na yan, ako pong kakasuhan, hindi kayo. At kapag kayong gumawa niya ng panawagan, mag-ready din kayo na kakasuhan kayo. So ngayon, ang sinasabi ninyo, kailangan na ng marahas, kailangan na ng mga aksyon. Pero, ang tanong, handa ba ang kapasidad natin para harapin yan? Handa ba ang malawak na hanay ng mamamayan na sumama at mag-participate upang magkaroon tayo ng lakas upang harapin ang puwersa ng pulis at sundalo kapag nagkaroon ng karahasan at banatan tayo at kasuhan tayo, pag-aaristuhin tayo at gamitin ni Marcos ang oportunidad na magkaroon ng martial law in his favor? Handa ba ang taong bayan para dyan?
Yan ang tanong na dapat nating sagutin. Gate lang po ang sinasabi sa Forbes Park. Okay, ang punto ko, ang kanyang panawagan, narinig ko, pasukin na natin ang Forbes Park mamayang gabi or bukas ng gabi. Ayan. Siya ang hayaan natin ang kabataan para sa kinabukasan. Walang masama magpahayag. Tama, walang masama magpahayag. Pero ang manawagan ng karahasan at mag-imbita na lumabag sa batas ay hindi po yan tama. May hangganan po ang mga pagsasagawa ng ating mga protesta, ng ating mga pagkilos, at ako po ay nananawagan na hindi lumagpas sa batas. Kapag tayo po ay gumawa ng mga illegal na bagay or extra legal, dapat handa tayo dyan. Kasi kapag lumagpas ka sa batas, may hangganan na ang karapatan mo. Yun pong punto ko. Freedom and peace is not free. It's earned. Yeah, I know it. Kaya nga ako nag-NPA. Kaya nga ako naging komunista for 21 years. Don't tell me about that. Nagbuwis buhay ako dyan. Pero ayaw ko nang balikan ang karahasan. Try to do it. Sige. Magsunog kayo ng gulong, mag-riot kayo, magsunog kayo ng mga police car. I will not encourage that. That is no longer within the ambit of legal, peaceful, but collective and strong action of a people power. Government officials mismo ang lawbreakers. Why not us? Okay, go ahead. Ang punto ko, kung government official ang lawbreakers, then mag-lawbreakers na tayong lahat. Ganon po ba yun? Ang ibig kong sabihin, may limitasyon po ang pwedeng gawing legal at illegal. May definition po yun. Kapag nanawagan ka ng karahasan, kapag nanawagan ka ng komprontasyon, may hangganan po ang iyong karapatan. At hindi pwedeng absolute yun. At may pananagutan ka kapag ginawa mo yun. Okay? Sa mapayapang paraan dapat, I agree. Kaya nga ako nagsasabi, organisado, malawak ang network, inaabot natin ang lagpas pa sa DDS, lawakan natin ang ating kaisipan, at patatagin natin ang ating damdamin, maging pasensyoso tayo sa pagbubuo ng malakas na puwersa, sapagkat hindi isang tao ang nagbubuo ng people power. Yan po ay sama-samang pagkilos ng mamamayan. At ang panahon ngayon ay nangangailangan ng mas malawak at mas malakas na pag-oorganisa bago po ang mga komprontasyon na ito. At kapag ipinamunuan mo ang komprontasyon na ito, mga kababayan, may konsekwensya po yan. At for every action that we do, there will always be a counter-reaction. Ang comment niya is this will be a peaceful rally in front of the corrupt homes. Papasok ka pa rin po sa isang pribadong property. Yan ang punto ko. Papasok ka sa pribadong property, it's not a public park. And it is not a common rally area, mga kababayan. So, I am just giving the insights na wala po sa timing at wala sa hulog yung panawagang pasukin ang Forbes Park. Because hindi po problema ang Forbes Park, hindi problema ang Valle Verde. The problem is ang pamunuan ni Marcos. At hindi po nandoon ang seat of power. Hindi po yun ang symbol o simbolo ng political power, mga kababayan. Mas lalong walang 2028 na eleksyon, brother, hear me out, kung bibigyan natin ng oportunidad at basis si Marcos na magdeklara ng state of lawless violence and state of lawlessness. Kasi, pag nagkaroon ng riot dyan, hindi po ako negatibo nangyari yan sa Recto, hindi rin inasahan ng CPP, NPA, NDF na aabot sa ganong rayutan. Kung kaya nga may mga kasama doon ng mga CPP, NPA, NDF youth cadre nila, at pati si Renato Babares tinamaan ng bato dahil nagkagulo na. When violence will break out, hindi mo na po mapipigilan. Hindi mo yan mapipigilan. Kasing EDSA is for the NPA and kakamping. I'm not telling na sa EDSA tayo. I'm telling is, ang timing na ito, manipis ang organisadong puwersa at mababaw ang ating alyansa, kulang ang resources, and then itutulak mo ang tao na magkomprontasyon. Ang paglusob sa Forbes Park at pagpasok doon at pagsagawa ng protesta sa isang pribadong lugar, bagamat symbolic lamang yan, is a form of confrontation na sa tingin ko hindi panahon at hindi kakayanin ng mga sasama doon ang komprontasyon. At nangyari yan sa Recto noong September 21.
At ang epekto, vandalized, traumatized, may mga injured na mga pulis, hindi natin dito kalaban ang mga pulis, pero pag nagkaroon ng riot, mapipilitan ang mga pulis na banatan po ang mga nagra-riot, pati ang kasama doon sa hindi nagra-riot. Paggalit na po talaga ang mga tao, walang private na yan. Yeah, that's your opinion, Vanessa 27, but that is easier said than done. Bakit ikaw, tanungin kita, lulusob ka ba sa Forbes? Ako hindi. Hindi dahil duwag ako. Dahil hindi tamang gawin yon. Ang tamang gawin is hihanda ang tao kung kinakailangan magkaroon ng malawak later na pag-occupy ng mga kalsada, civil disobedience, mapayapa, subalit malakas at malawak ang bilang ng tao. Hindi 100, hindi 200, hindi 3,000, kundi by the hundreds of thousands. Yan ang totoong people power. Pero kung ipilit natin at kinakalburo natin ang sitwasyon, kapahamakan po ang idudulot niyan. Yan ang punto ko. Dapat ma-realize yan ni Kiko Barsaga na hindi pwedeng manawagan ka lang ng mga aksyon na walang counter-reaction ang gobyerno. At kapag hindi handa ang panahon, hindi handa ang organisasyon, hindi handa ang taong bayan na dadalhin mo doon ang masa, ipapahamak mo lamang sila. Samantalang hindi pa napapanahon, dapat ikaw ay maghanda muna, palakasin mong puwersa mo, at kapag ito ay kaya mo ng panindigan na makapag-deliver ka ng puwersa, saka mo dalhin sa isang antas ang pagkilos. Step by step po yan.